Okay, good evening mga Repapeats. So, tonight is November 19, 9:55 p.m. being recorded in China. So, supposedly dapat live stream pero mahining internet and imposible. So, kinuha ko na lang yung mga chart request nyo sa Facebook. Tapos gagawin ko siya live, then ipopost ko na lang. So siguro by the time na matapos to, siguro ma-upload to by around 11 or 12. So it's either mamaya nyo na papanoorin or bukas ng umaga before the market opens or kung kailan nyo gusto. So let's start with ISM. Yung, yan yung ano eh, yan yung mga, yan yung trending stock ngayon. So si ISM. Tanggalin mo natin yung mga stuff. Okay. So si ISM on a weekly chart, may kita natin na paano ba sabihin? Medyo bearish siya on the weekly chart kasi meron tayong clear sign of bearish divergence, higher high sa price action but lower high sa indicator or RSI. So ibig sabihin yan, naubusan ng bala ang mga bulls and slowly magta-take over ang mga bulls or ang mga sellers, magta-take profit ang mga whales. So let's go into daily chart and analyze further. So on a daily chart, nasa overbought area tayo sa RSI. But yeah. But I think pwede pa tayo tumaas. Ang nakikita ko dito is based on Elliott wave theory, meron tayong 5 waves going up, no? One is the first wave going up, two is a corrective wave going down, three is a impulse wave going up, 4 is a corrective wave going down, then lastly magkakaroon tayo ng fifth wave which is the highest, no? And after the 5 wave structure, no, after ng limang taas, magkakaroon tayo ng correction. And usually it's an ABC, right? It's an ABC. Hindi it's an ABC. Okay, then after an ABC, we will start another new set of 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Pero, later niyan. So, for me ngayon, kay ISM, on a daily chart, nakikita ko na may kulang pa tayong isang wave pataas. So, if I'm not mistaken, tapos na si wave 3, tapos magkaka-correction tayo going to wave 4. So, where do I think magkakaroon ng support si wave 4? So, kuha tayo ng Fibonacci. Plot natin siya dito. Right? Tapos punta tayo sa 4-hour time frame para mas makita natin siya in a more detailed manner. Okay, so this is the 4-hour chart. No? May kita niyo sa 4-hour chart, may kita natin nagde-decline na si MACD. No? And usually, pag nagde-decline na si MACD, ibig sabihin, naubusan na ng energy or buying power ang mga bulls. No? So, pag naubusan ng buying energy or buying power ang mga bulls, bears naman na magte-take over. So, kung nag-take over ang bears, magka-correct tayo. Na magkakaroon tayo ng tinatawag na downtrend. So, another reason why I think bear siya kay ISM, kasi guys, ito, MACD,
Si MACD, nag-crossover na. And pag nag-crossover ang MACD, bearish yan. Tulad dito, nag-crossover siya, di ba? Naging bearish. No, bumagsak. So dito, ayan, dito siya bumagsak. Pero nag-sideways tayo dahil nga bullish tayo. Pero, two things lang naman yun guys. Pag nag-crossover, cross down si MACD, it's either magsa-sideways tayo or magko-correct tayo sa areas na ito. No? Inside this green box. Anywhere inside this green box is where I think mag-find ng support si ISM bago tayo tumaas sa wave 5. No? So, let's go into 1 hour. So, si ISM on the 1 hour, same. Bearish pa rin yung RSI. So, medyo mukhang bullish pa rin talaga si ISM. Ina-expect ko na magko-correct siya pababa. Pero hanggang ngayon, dumediretso pa rin tayo. Nagsa-sideways tayo. Gumagawa tayo ng channel. So, check natin yung 15-minute time frame. Yan. So, nakikita natin na medyo nagbe-bend na si ISM. So, baka mag-bend siya ng pagganito. Support, tapos tataas. Diba? It's very possible. So, kay ISM guys, mukhang bullish pa rin talaga siya. So, wala akong masasabi. Pero, a correction to the green box would be a healthy correction for us to go higher for our wave 5. So, kung hindi tayo masyadong magko-correct, no, konti lang rin ang itataas ni wave 5. So, if we correct a decent amount, mas magiging malakas yung push, no, sa pagtaas kay wave 5. So, what's next on the request? Yun, si CLC. Let's go to CLC. Oh, by the way guys, sa mga hindi pa nakasali sa Traders Circle, no, I have a Discord server named Trader Circle. So si Trader Circle ay isang server or community ng mga traders. No, we share our charts both in PSE and in crypto. So may dalawang ano naman nakahiwalay naman yung segment ni crypto at saka ni PSE. So yung mga crypto charts nakahiwalay, yung mga PSE charts nakahiwalay. Tapos meron tayo ngayon bago na education segment. No, sa education segment, meron tayong books. No? May mga links tayo dyan papunta sa mga books. May mga links tayo ng videos. May mga cheat sheet din tayo. No? Still on the works pero marami na rin tayong mga cheat sheet or mga files na makakatulong sa pag-enhance ng inyong trading knowledge and trading skills. No? So guys, isasama ko na yung link ng Trader Circle, no? Yung link niya, yun yung i-click nyo na link para makapunta kayo sa Discord tapos makasali kayo. So, i-include ko na lang siya sa details ng video. Okay? Sali kayo pag hindi pa kayo nakakasali. So, next is CLC. 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 Interesting. So, let's start with the weekly for CLC. Weekly chart of CLC is, for me, it looks bearish.
Bearish kasi guys, meron tayong malaking wick na nakikita. No, nakikita natin itong wick. And usually, pag nakikita nyo itong malaking wick, ibig sabihin, no, malakas yung pagtulak ng mga bears or ng mga sellers. No, pababa. So, weekly, wala masyado. Daily. So, sa daily, mukhang gusto niya maging bearish kasi, ayun o, histogram. Tapos ito, mukhang gusto mag-cross pababa. Pero, wag muna tayo mag-assume. So, after the daily, daily rin pala guys sa overbought. And usually pag sa overbought tayo, no, we go down to the oversold. Pero minsan nagkakaroon tayo ng lower high, di ba? So, let's go to 4 hour. Mukhang nagkakaroon tayo ng triangle dito. Mukhang parang may ganyan. Parang may ganito na nagaganap. Pero, let's go into lower time frame para ma-check natin. So, punta tayo sa 1 hour. So, ito mukha itong bull flag. So, ito yung pole. So, ito yung flag. So, usually, pag nagkakaroon tayo ng bull flag, so, dyan uptrend. So, maghihintay lang tayo ng breakout sa loob ng triangle na to. Mag-breakout. Pero guys, honestly, I think, paano ba ito sabihin? Honestly, bearish ako kasi ang tingin ko mangyayari dito is this is CLC guys. I think one scenario na pwede mangyari. So, the first scenario is bull flag to. No? And pag ang bull flag, yan yung bullish scenario natin. Which is yun yung gusto natin. Pero, kailangan rin natin makita kung ano yung scenario na ayaw ng mga tao. Imposible rin siya na maging ganito. ABC. Posible rin to mangyari kay CLC. This is on a 1 hour chart, guys. So, this looks like a bull flag. Okay. So, guys, itong mga chart na to, ipopost ko siya sa trader circle sa Discord namin. So, pag hindi pa kayo nakasali, sumali na kayo sa Discord namin. Okay? Kasi, ginawa siya para magkaroon tayo ng trading community na mag-share ng mga chart, knowledge. At the same time, meron tayong mga admin na nagmamonitor at the same time tumutulong sa mga kailangan ng help. Isa na rin ako doon, tsaka isa doon si I Love Food. So, basta pangalan niya I Love Food. Diba? Doon siya. And guys, magaling siya mag-chart. Isa sa mga traders na I look up to. Okay? So, talaga mapagkakatiwalaan niya. So, going back to CLC, ito yung dalawang scenario. Okay? Susulatan ko na rin siya para mamaya copy-paste. CLC, red, bearish, scenario, black, bullish, scenario. Okay. So, yeah, pero mas more on the bearish scenario. Kasi guys, ayun, umabot na tayo ng overbought. No, hindi pa tayo nakakaabot ng oversold. So, I don't think na tataas tayo dito. I think we will go down. So, only time will tell
let's take a screenshot of this. Post natin ito mamaya sa Trader Circle Discord group. Going on next. Sino after CLC? EXP. XP. Dito pala. EXP. Medyo marami-rami yung request. Shit. Yun, interesting chart si EXP. Okay, so if I'm going to count this, yeah, it will look something like this. Kung bibilangin natin. Oops. I think ganito yung mangyayari kay EXP, no? O baka ganyan pa eh. Okay. So, PXP on the weekly chart, ito yung tingin ko mangyayari kay PXP. So, anywhere between this region. So, tingin ko dyan abot si 5. Gawin natin red kasi resistance yan eh. So, this is for the weekly. So, after the weekly chart update, try naman natin siya i-analyze on the daily chart kasi bigger picture na yung ano eh. So, on a daily, yeah, so for me on the daily guys, bullish pa rin ako kay PXP. No, kasi, ayun no, higher lows sa RSI. And kung may higher lows tayo, ibig sabihin may momentum. But then again, I think, okay, so let's do this. May bago ako nakita.
Yep, bullish ako kay PXP. Though, baka pwede tayo mag-correct. Pero, yeah. So, for me, uptrend. Kung makikita nyo on the daily, no? Bullish crossover lang ng mga EMAs going up. Tapos nag-find support dyan sa mga dito sa 50 EMA. So bullish for PXP. Same with the bigger picture analysis. Next after PXP is IMI. IMI ba tayo? PSE ba to? IMI. Ba't kaya pina-analyze to ni Rodrigo Bumanglag 3? Si IMI? Siguro naipit. So si IMI, grabe yung buhos. But I think dito siya maghahanap ng support. Yep, inside this green box yung support. No? So, hindi ko na siya masyadong i-analyze kasi complete downtrend to. So, wala kayong makikitang setup or play dito. Kung gusto nyo ako ng setup or play, mag-abang kayo dito sa loob ng green box. Okay. Yun yung magiging magandang support. So, si Nickel. Nickel Weekly. Nickel Weekly. So, i-plot muna natin yung support and resistance. So medyo bad news kay Nickel, no? Kasi nabasag niya yung strong support and resistance natin, which is this one. No, nabasag niya. Pero ngayon, kung nag-find support naman siya dito, so kung gumawa tayo yung trend line, nabasag niya rin tong support. Okay, so next possible support ni Nickel, hmm, yan. Ito yung next support zone ni Nickel. So hindi mo natin, hindi ko masyadong gagalawin to. Downtrend to eh. Dapat di natin pinapansin itong mga ganito. Pero baka dahil naipit, yung si Mr. Rodrigo bumanglag, yung nag-request ng IMI tsaka nickel, parehas buhos. Okay, on to the next IRC. IRC, ginawa ko na ito ng update ng isang araw yung IRC. IRC, weekly, bullish. Pero, nakikita nyo to guys. Nagbe-bend over ni RSI. Ibig sabihin, tulad na ito, nag-bend over. No, bumaba. Ito rin yung nangyari dito. No, ito nag-bend over, so bumaba rin yan. Anong nangyari? Bumaba rin to. Di ba? Magko-correct. Okay, so that's weekly ah. So weekly, I think, bearish na ako sa weekly. Punta naman tayo sa daily ni IRC. Yan. Alam ko ginawa ko na to eh. Hindi yata nasib yung ginawa ko. Pero anyway, I think mag-sideways tayo. No? So ito yung support natin. Current support for IRC. Tapos resistance natin. Ito.
yung resistance. So, bearish na tayo kasi guys, ito, yung RSI, diba? Habang ito, so bearish divergence yan. Yeah, so, where do I think ang next support zone? Saan tayo magkaabang? Kay IRC. Well, inside here. Okay, so yan yung analysis ko kay IRC. Bearish. Ayan. Screenshot. Next stop, IDC. IDC. Weekly chart. Perfect. Oh, trend line support. Trend line support. Malakas yung suporta dito. So, IDC on the weekly chart, I am bullish for the same reason na hindi pa tayo umaabot sa ano, hindi pa tayo umaabot sa oversold. Pero, well, bullish ako dahil itong trend line support. No? So, bearish ako once na bumagsak tayo below this price. No? Ito sa daily. So, daily, obvious na obvious on the daily, nasa oversold na tayo. So, when we reach oversold, what we tend to do is we go from oversold to overbought. And when we go from oversold here to overbought up here, tataas din ang presyo. No? Pero before we go up, I think magko-correct to. And baka maghanap siya ng support dito bago pa tayo tumaas. Okay, so bullish on IDC. Yan. Mga simple analysis lang. Sino pa? Ano pa? Si Wool. Si Nickel ISM. IRS. Sige, let's go with Bloom. Ginawa ko na rin tong analysis na to kay Bloom eh. Ayun, napakita ko sa inyo guys. Gumawa na ng analysis na to kay Bloom. Isang araw pa dito guys sa Trader Circle. No? Trader Circle. So mamaya, on the description ng video na to, maglalagay ako kung ano yung link for Trader Circle para makasali ka sa Discord. Kasi dyan ko usually nilalagay yung ano,
And guys, nag-upload din pala ako ng Bitcoin analysis sa YouTube ko, no? So Risk Trader, ito yung link. Please watch, like, share, and subscribe. YouTuber na YouTuber, no? Pero yun, nahanap ko lang yung chart na ginawa ko for my Bloom. Anyway, nawawala yung analysis ko. Pero sa Bloom on a weekly, medyo looking bullish kasi gumawa tayo ng higher low, right? But check natin si oh. So on the weekly chart si Bloom, nasa 618 Fibonacci level tayo. Which is what they call the golden ratio kasi dito maraming umaabang na bounce players. Right? Diyan maraming umaabang na bounce plays. Mga traders, scalpers, swing traders. No, at the 618 Fibonacci region. We are now currently in it. Right? So weekly chart in a good support zone. It's going to one day. One day. So one day is looking bullish. Lower low on the price action, but a higher low on the RSI, no, which indicates the bullish divergence. It means that we will have a bounce soon. Now, another example of bullish divergence is this one. Lower, lower low sa price action, but higher low sa RSI. No? Ano nangyari pag nagkaroon ng bullish divergence? Nag-bounce tayo. So what I'm expecting here for Bloom is a bounce up at least here, no? Sa 0.5 fib level. So diyan ko na-expect na mag-bounce siya, right? Bullish divergence, yes. So guys, again, our current trend for Bloom is downtrend. So ang pwede lang natin gawin is to play the bounce, no? So you look for this bullish divergence and then you catch this pump and exit. So this is for Bloom. Short-term bullish for Bloom. Bloom, we are still in a downtrend, but we have signs of bullishness. Yeah. Next request. EPX. Mm. Mukhang breakout si si APX. So guys, kay APX,
Okay, guys, APX. So si APX, gumagawa siya ng some sort of triangle. So, mukhang leading first wave diagonal siya. Mukhang ganito. Mukha siyang ganito. Pwede siya maging 1, 2, 3, 4, 5. Or pwede rin siyang A, B, C. Pero, mas mukha siyang 1, 2, 3, 4, 5. So, we will stick to that. So, I'm bearish for APX. Okay. Bearish divergence. No? Higher high sa price action, but lower high sa RSI. It means na naubusan ng buying powers ang mga buyers. And soon, the early investors are gonna take profit and babagsak ang presyo. So, we can go up. Pwede pa tayo tumaas ng konti. Pero I wouldn't risk that small gain for a big risk to lose big. Kasi bearish na siya for me. Based on the RSI. And also, this one, on the MACD, ayun na, nag-cross na siya. I think ito maging fake cross up lang siya, then babagsak din tayo. Tulad nito, no? This one is exactly the same as this one. No, tiyan mo. Zigzag up, A, B, C, A, B, C. Mas malaki lang tong pattern na to compared to this pattern. So, tingnan mo tong top na to, tsaka top na to. No? Magko-cross up siya, sabay babagsak. And kung makikita mo, nandito siya nangyari. So, bumagsak rin siya. Right? So, pag nag-crossover, yun yung in-expect natin dito. Magkaka-correction. Okay. So, that's why I'm bearish on APX. So, Wool next. I think Wool will be the next and the last. Vulcan. Downtrend, guys. Pero, let's try to do this. Oh, lumagpas na tayo sa 618. No? Nagkaroon tayo ng strong reaction ng bounce. Maraming umabang dito as a support zone. No? Kaya, guys, magic number itong 618 Fibonacci level. Kasi maraming bounce pa rin nag-aabang. Pero guys, dahil malakas ng buhos, I think continue tayo babagsak. And I think if hindi nag-hold to, our next support is around here. Okay. Yung next support ko. If hindi nag-hold tong current support. But I think it will hold naman. It will, I think kaabot tayo, no? Tataas tayo to 382 bago tayo bumagsak, if babagsak tayo. So, thank you guys very much for understanding na hindi ko matutuloy yung live stream ko. Walang nagalit, walang mga hate comments. And instead, nag-send na lang kayo ng mga chart request nyo sa comment section, which I requested kasi ito yung pambawi ko. Since di matutuloy yung live stream, the next best thing that I could do is gumawa ng pre-recorded video tapos gawin kong live yung mga chart analysis ko para maintindihan nyo and mag-gets nyo kung bakit ako bearish or bullish. No? And then i-upload ko. Then guys, please join the Trader Circle server on Discord, no, para lumaking community, matulungan natin isa't isa, 'di ba? So kung mga PSE traders gusto ma-expose sa crypto, magiging madali na lang kasi it's a group of traders in the Philippines who are into PSE, crypto, and may forex din tayo. Okay? So yung mga PSE traders tulad nyo or investors na gusto mo crypto, you can easily approach anyone in that server or in that group to ask for help or guide, di ba? So,
That's the aim of Trader Circle, is to connect traders in the Philippines in all types of financial market and create a good community para makatulong tayo sa mga newbies to achieve their financial freedom and sa mga aspiring traders na rin. So guys, thank you very much. Signing off from China. Good night.